Hello mga pusing mga madam, it's me again, ang inyong amang lingkod na driver, sweet lover, vlogger. Good day sa buong mundo. Magandang umaga dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Kumusta kayong lahat dyan sa Pilipinas? At kumusta sa buong mundo na may mga Pilipino, mga pusing mga madam? Please, bago ang lahat, please dalawin nyo ang aking YouTube channel. Hindi makasilang po. Pag nakita nyo ang subscribe po kayo doon sa aking YouTube channel, hindi makasilang. Click ang notification. At pag nakita nyo ang all, toldo kayo lang yan mga busing mga badam. At nang makita nyo ang aking mga in-upload dyan sa aking YouTube channel, hindi makasilang po. At sa aking FB naman, lagi po akong nagpapasalamat sa inyo mga busing mga madam, especially sa aking mga bilabing minamahal kong mga followers. Wala po akong sawang lagi nagsasabi sa inyong maraming salamat po sa inyo mga busing mga madam. Sa mga hindi pa po nag-follow sa aking FB, please like and share. Follow po kayo mga busing mga madam. At comment. At babasahin ko naman mamaya mga busing. At magre-reply naman po ako mga busing mga madam sa inyo. Okay. Ito na naman po ako ang inyong driver, sweet lover na vlogger na nagbibigay ng aliw at saya sa mga kapwa ko loyalist at mga solid PBBM at diehard PBBM at kapwa ko Pilipino. At dito na naman po ako na nagbibigay sakit ng ulo sa mga didilis at sama ng loob sa mga didilis mga bossing mga madam. Okay, bago po ang lahat, kumusta na kayong lahat dyan sa buong mundo at sa Pilipinas mga busing mga madam? At dito naman sa amin, dito sa aming lugar ko, sa aking lugar sa Vancouver, Canada, ang oras mo ngayon dito ay alas 4 na po ng hapon. Good day, magandang hapon dito sa amin sa Vancouver, Canada mga busing mga madam. Okay, pag-usapan natin saglit muna tayo sa politician mga busing mga madam, okay? Pag-usapan muna natin tong si Angel Yana na masyadong si Angel, celebrity muna tayo mga busing mga madam, saglit lang. Pag-aralan natin tong celebrity. Okay. Pag-aralan natin to bakit humantong sa penalty na magbabayad si Angel Yana ng 3.5 million pesos. Napakalaki yan, di ba? Yan ang sa sobrang kwan niya kasi, sobrang yabang niya at wala siyang utang na loob sa mga pinanggalingan niyang trabaho. Kahit ganyan lang yung Itbulaga, mababait pa rin ang mga tao sa Itbulaga kasi hindi siya dinimanda eh. Ang nagdemanda sa kanya, Tito Vic Enjoy, hindi nagdemanda sa kanya eh. Ang nagdemanda sa kanya yung company ng Itbulaga, yung management ng Itbulaga, yun ang nagdemanda sa kanya. O di ba? Ang mga sila Tito Vic Enjoy hindi nagdemanda, pero yung management ng Itbulaga, yung lahat ng management ng Itbulaga, yun ang nagdemanda sa kanya. So lumabas yung resulta mga busing mga madam. Ayun. Ang resulta ay bumaba at pinagbabayad siya ng 3.5 million pesos. Anyway, hindi naman siya makukulong eh. Kasi kwan lang naman yun eh. Ang tawag nito yung damage ng pangalan ng Itbulaga. Yun ang babayaran niya. Kasi bumaba yung kaso niya. Walang nakasabi doon na kwan eh, na makukulong siya. Kaya lang magpipinalty siya ng, ang binabasa kanya ng husgado na ay magbabayad siya ng 3.5 million. Di ba? Saan niya kukunin yan? Hirap na siya eh. Kaya nga nagba-vlogger na lang at nagti-TikTok. O ngayon, saan mo kukunin yung kulang pa yung pambayad mo sa damage mo, sa damage na ginawa mo sa mga Itbulaga. 3.5 million, magkano lang makuha mo dyan sa Facebook, sa TikTok? Wala namang papautang sa'yo kasi dami mong utang, hindi mo binabayaran eh.
Di ba mga busing mga madam? Okay, Anjoliana. Ah, tapos nagpa-interview ka pa kay Ogie Diaz. Napanuran ko. Nagsuri ka, wala, hindi sa kwan eh. Hindi sa bukal sa loob mo eh. Ha? Sorry na parang kwan, baka ang sorry mo parang kanto lang eh. Ha? Paano ka ang hindi ka magsuri ka dun sa management ng Itbulaga, hindi ka magsusuri sa madlang people, hindi sa madlang people. O di ba? O ngayon, sabi mo wala kang pera, o wala namang magpapautang sa iyo, Anjoliana, di ba? Karma ka ngayon. Yabang-yabang mo, sisirain mo si Tito Bikinjo eh. Akala mo mayroon kang ibubuga sa kanila. Galing ka naman dyan sa Itbulaga. Di mo ba naisip na galing ka lang sa Itbulaga, trabahante ka lang? Tapos ganyan pang asal mo nang umalis ka, sisirain mo yung Tito Bikinjo eh. Ang buong staff ng Itbulaga, sinira mo. O ngayon, didimanda ka ng buong management ng Itbulaga. O ayun, patay ka. O, hindi ka nga makukulong, okay? Anjoliana, hindi ka makukulong. Kaya lang, magbabayad ka ngayon ng 3.5 million. So ngayon, ito ngayon ang masama mga busing mga madam. Okay? Ito ngayon ang masama mga busing mga madam. Ito si Anjoliana, wala daw sabi niya, wala siyang pera. So pag wala siyang pera, so ang sheriff uutusan ngayon ng kanyan ng Supreme Court o Sandigang Bayan, uutusan ngayon ng sheriff yan na lahat ng mga yaman, ari-arian ni Anjoliana na nagkakahalaga ng 3.5 million, kunin niya ng sheriff yan. Yun ang yun ang wala siyang magagawa. Kukunin lahat yan, embargo lahat yan. So sabi ko, subasta lahat yan. Yun ang kwan eh. Yan ang kaso niya eh. Yan ang kaso niya, damage. Damage ang kaso niya. So hindi siya makukulong mga busing mga madam. Napanoran ko kasi sa TV, hindi siya makukulong. So pinagbayad siya ng 3.5 million. Ngayon pag wala siyang 3.5 million na pangbayad, lahat ng ari-arian niya kukunin. Kung mayroong sasakyan siya, kukunin. Mayroong bahay siya, umabot ng 3.5 million, kukunin. Basta umabot ng 3.5 million mga busing mga badang kukunin ng abogado yan. Kukunin ng Sandigang Bayan niya kung abogado yan mga busing mga badang. Kasi yun ang kwan niya, yun ang kaso niya, na pag wala siyang pera, kukunin ng lahat ng yaman. Patay si Anjoliana, kukunin lahat ng ari-arian niya pag umabot ng 3.5 million. O ganoon yun mga busing mga madam. Hindi siya po makukulong si Anjoliana, kaya lang magbabayad siya ng 3.5 million. Ngayon pagka wala siyang pera, lahat ng mga gamit niya sa bahay, kahit anong basta mamahalin, basta umabot ng 3.5 million, kukunin po yan ng husgado ng Sandigang Bayan. Diba? Yun ang damage. Tapos yung pera ng 3.5 million, ibibigay yun sa ngayon sa management ng Itbulaga. Patay siya ngayon. Diba? Sobrang yapang kasi mga busing mga madam eh. Ayan na, iiyak ngayon. At saka ang masama pa dito mga busing mga madam, halos wala ng mga kaibigan eh. O ba naman siraan mo yung Itbulaga na ako na yan, kumbaga sa bahay yan eh, haligi na ng tahanan niya ng industrial eh, ng pelikula eh. Diba? Eh. Tapos wala siyang utang na loob, diba? Na dyan siya sumikat, dyan siya tumagal, lahat. Patay siya. Diba mga busing? Kape muna tayo pagpali sa diba mga busing? Hindi siya makakulong, kaya lang magbabayad siya ng 3.5 million. At kung wala siyang pera, na wala siyang pera pang bayad, lahat ng ari-arian niya, properties niya, basta umabot ng 3.5 million, yun ay kukunin ng husgado ng husgado o Sandigang Bayan para makabayad siya
para mabayaran niya yung 3.5 million na damage ng Eat Bulaga, mga pusing mga madam. Okay, hanggang dito na lang po mga pusing. Yun lang po ang ating pag-usapan. Minsan-minsan mag-uusap tayo ng celebrities. At least pinag-aralan ko rin kasi yung pusing bakit ano nangyari kay Angel Liliana. Hindi po siya makukulong, kaya lang magbabayad po siya ng damage na 3.5 million. Ngayon pag walang property, pag wala siyang pirang 3.5 million, lahat ng properties niya na umabot ng 3.5 million, kukunin lahat yun ng abogado, ng husgado o mga busing mga madam. Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Once again, maraming salamat po sa aking mga minamahal na followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share. Follow po kayo mga busing mga madam. At babasahin ko pag nag-comment po kayo mga busing. Akong mga pinalangga din na mga Bisaya sa Mindanao, di Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bisaya, parehas na ko. Daghang salamat sa inyo mga busing o mga madam sa pag-follow nyo sa ako. Okay, maraming salamat po. Okay, bye-bye. Ang kapayapaan ay sumasan nyo. Peace.